Hindi naman makapagsalita si Camille. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganito ang lalaki sa tuwing pinag-uusapan nila si Elias. Punong-puno ito ng mali siya sa tuwing kasama niya ang taong malaking pinagkakautangan niya ng loob. Dapat malaman ni Sergio na kilala si Elias sa bawat lugar na pinupuntahan nito dahil napakarami nitong tinulungan. Hindi niya kailanman naramdaman na special ang tingin sa kanya ni Elias dahil sa loob ng 3 taon na nanirahan ito sa Paco. Hindi na mabilang ang natulungan nitong pamilya at isa ng pamilya niya roon. Nanggagamot ito ng libre sa loob ng 3 taon. Wala itong sinisingil na maski 5 at kadalasan ito pang nagbibigay ng pera at libreng gamot sa mga kapuspalad. Ang napakabait na lalaking ito ay lagi na lang naiinsulto ni Sergio at pinag-iisipan ng masama kaya hindi niya mapigilan ang sarili na magalit. Maalaga lang talaga si Kuya Elias, hindi lang sa akin kung hindi sa lahat. Kaya hindi mo dapat siya pinag-iisipan ng marumi. Pakikipagtalo ni Camille ngunit sa mababang tinig. Talagang hindi sumusuko ang babaeng ito. Timbag ang naisip-isip ni Sergio. Do you like him so much? Tanong ni Sergio sa babae na nakataas ang gilid ng labi. Hindi malaman ni Camille kung anong dapat niyang isagot sa tanong na yon kaya nanahimik siya. Nang makita naman ni Sergio na hindi sumagot ang babae, hindi niya mapigilan ang sariling bahagyang lakasan ng pagkakahawak sa bewang nito. Kung ganun, bakit matapos ang kontrata natin? Wouldn't it be great if you could make a deal with Elias Mansur? Bakit ba kailangan ng babaeng ito na laging subukin ng pasensya at galitin siya? This woman is his nemesis. Nalaki ang mga mata ni Camille sa narinig. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit ko naman gagawin yun sa kanya? Why not? Ani Sergio na blankong expression. Hindi ako ganyang klase ng tao. Itinuring ko si Kuya Elias bilang pamilya. Kaya imposible ang sinasabi mo. Pangangatwiran pa ni Camille dahil nakakaramdam na siya ng pagka-depress sa pinagsasabi nito. Sinulyapan naman ni Sergio ang kaharap na parabang pilit inaarok sa mukha nitong sincere ba ito sa mga sinasabi. Mr. Reynoso, pwede bang wag na nating idamay si Kuya Sergio sa usapan natin simula ngayon? Mahina at nakikiusap na wika ni Camille. Para kay Camille, tama nang siya na lang ang dumadanas ng ganoon. Ayaw na niyang may madamay pang iba. Hindi pa rin nauubusan ng katwiran si Sergio, kahit katakot-takot na paliwanag ng narinig niya mula kay Camille. Didn't you give him a camera worth 30,000 pesos? Now you say you don't like him. Do you think I'm stupid? Alam ni Sergio na kuripot ang babae, pero nakapagbigay ito ng camera na mahigit 30,000 ng halaga? If she doesn't call it true love, who will believe her? Sa isiniwalat ng lalaki, binigyan niya ng camera sa Elias ay alam pa nito. Paano mo nalaman na binigyan ko siya? Kunot noong tanong niya rito. Naging matalim naman ang tinging ipinukol ni Sergio kay Camille. How can he say that he thought she was going to give that camera to him? Ibinabalik ko lang ang kabutihang ginagawa niya sa akin, ani Camille. Inisip niyang aksidente lang nitong nakita yon, kaya nagpaliwanag siya. Dati, binigyan niya ako ng cellphone at nagbigay din siya ng chocolate sa mga katrabaho ko. Nahihiya na ako sa mga ibinigay niya. Kaya nag-isip kong bigyan siya ng kamera bilang kapalit. Mahaba pang dagdag ni Camille. Sumama lalong mukha ni Sergio. Nagbigay na tayo ng gift sa isa't isa tapos sasabihin mong wala lang yun? Makahulugang saad pa ni Sergio. Dahil ngang sabi ni Kuya Elias, ayaw ng mama niyang binili niyang cellphone. Nagkataon na nasira ang cellphone ko kaya binigay niya sa akin. Tugon muli ni Camille. Naisip naman ni Sergio ang cellphone na binigay ni Elias, which is bright pink. Sino naman ang nagbibigay ng ganong kulay sa maedad na? At naniwala ka naman sa sinabi niya? Tanga ka ba? O nagpapanggap kang tanga? Inis na tanong ni Sergio sa kaharap. Wala ba itong common sense? Dahil naisip naman ni Camille na imposibleng makausap niya ito ng maayos kaya hindi na siya sumagot pa. Then do you agree or not? Kumurap-kurap si Camille at mapupungay ang mga mata na tinitigan si Sergio na para bang nakikiusap. She seduces me again. Nahulog pa rin si Sergio sa pang-akit ng babae. Tumaas ang kanyang adrenaline nang makita niya itong matamang nakatitig sa kanya. In his dark minds, he wanted to twist her into various positions and make her cry and beg for mercy. Pinigilan ni Sergio ang sarili sa pamamagitan ng mahinang pagpisil sa bewang nito. Huwag ka nang makikipagkita pa sa kanya, matigas niyang sabi pa. Hindi ko yan masisigurado, parangkang sagot naman ni Camille.
Muling nagdilim ang anyo ni Seryo dahil sa sinabi ng kaharap. Binigyan na nga niya ito ng magandang oportunidad pero parati pa rin pinagsasawalang bahala. Ikakamatay ba nito kung makikinig to sa kanya? Camille Asuncion, we live together under the same roof, but you're hooking up for another guy. Ano sa tingin mong pinagkaiba nito sa pagkakaroon ng dalawang karelasyon? Nakaangat ang gilid ng labi ni Seryo nang sabihin niyon. Tila baga nakangiti pero mapapansin na may kung ano sa mga mata nito. Alam naman ni Camille na mali na naman ang pagkakaintindi ng lalaki sa kanyang sinagot. Ibig ko sabihin, hindi naman pwedeng basta na lang akong tatakbo kapag nagkita kami na hindi sinasadya, hindi ba? Pangangatwira ni Camille. Tumaas ang kilay ni Seryo. Tama naman ang sinabi ng babae kaya nag-isip-isip siya. Okay, baguhin natin. Ani Seryo na ikinakunot noon naman ni Camille. Kung makikipagkita ka sa kanya, kailangan mo munang i-report sa akin. Saad ni Seryo. Hindi naman nakaimik si Camille. Maganda nga naman ang ganong paraan para sa isang sponsor. Bilang sang tulad niyang ibon na nakakulong sa hawla. Kailangan niyang ipaalam lahat sa lalaki ang sasabihin at ikikilos niya. At wala na siyang karapatan na maging malaya pa. Masama ang loob niyang tumango, nagatubiling ngunit wala siyang magawa kung hindi pumayag sa gusto nito. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Seryo ng mahalatang reaksyon ni Camille. Sabay pisil sa baba nito. Sa tingin mo ba kasing ganda siya nang iniisip mo? Nagpatakbo si Seryo ng background check kay Elias Monsur at wala siyang nalaman kung hindi napakahusay niya pagdating sa medisina. Maging ang kanyang pamilya ay malinis ang pangalan at hindi man lang nasangkot sa anumang anomalya. Pero kung titingnan ng mga mata ni Elias ay parang may malalim tong iniisip at magaling lang itong magbalat kayo. Dahil masyado kang mapanghusga pagdating kay Kuya Elias. Hindi sumasang-ayon sa sagot ni Camille. Gumisi si Seryo dahil sa sinabi ng kaharap. He's just showing you what he wants to show you. You don't even know if it's human or a monster. Gate niya pa. Anyway, pasasaan ba't hindi magtatagal ay ipapakita rin ng halimaw na itong kanyang pangil. Pero bagong lahat, kailangan niyang bantayan ng babaeng ito para masiguro niya nang hindi ito mahuhulog sa patibong ng lalaking yon. Itinikom ni Camille ang mga labi dahil ayaw na niyang makipagtalo pa sa lalaki. Natatakot siyang masira na naman ang mood nito ng mga sandaling yon kapag pinagpatuloy pa niyang pakikipagsagutan. Isa pa, natatakot din siyang mawala na naman ito sa kontrol at paluin na naman siya nito. Bagay na nakakahiya para sa kanya dahil matanda na siya para sa bagay na yon. Inangat ni Seryo yung comforter sa kamarahang tumayo mula sa kama. Naisipan din ni Camille na sumunod dahil nakaramdam siya ng pagpuno ng kanyang pantog. Subalit na wala sa kanyang isipan na namamaga pa lang kanyang paa. Aray, nalukot ang mukha ni Camille nang maramdaman ng pangingirot na namamagang paa at muling napaupo sa kama. Where are you going? Kunot noong tanong naman ni Seryo nang lingunin niya ito. Magbabanyo lang sana ako, sagot ni Camille na baka sa mukhang sakit na nararamdaman. Nang sumunod na segundo, namalayan na lang ni Camille na umangat siya sa sahig dahil kinarga siya ni Seryo. Sa pagkabigla nga niya, napakapit pa siya sa batok ng lalaki para hindi mahulog. Umangat naman ng gilid ng labi ni Seryo dahil sa naging reaksyon ng babae. Kinarga niya ito papunta sa banyo at bago iupo nilagyan na muna niya ito ng tuyong bath towel bago iupo. Nang maiupo si Camille sa sink ay tinaas niya ang paang namamaga sa takot na baka maitapak niya ito kapag bumaba siya sa sahig. Ibaba mo ko, pakiusap ni Camille sa lalaki. Gusto na niyang lumabas ito ng banyo dahil hindi siya komportable na kasama ito doon. Bakit naman bababa ka pa? This position is perfect, isn't it? Tanong ni Seryo habang nakayuko sa babae. Nalaki naman at uminit ang kanyang mukha nang ma-realize niya ang nangyari noong nakaraan sa loob ng kotse. Ganun na ganun kasi ang posisyon nila noon. Palibhasa matangkad ng lalaki kaya kahit nasa sink na siya, ay halos magkatapat pa rin ang mukha niya sa pang-ibabang bahagi nito. Wala sa sariling naitulak ni Camille ang lalaki. Mr. Reynoso, hindi ko talaga kaya. Please, huwag mo ipagawa sa akin. Namumutlang mukha ni Camille ng mga oras na yon, na para bang isang nakakatakot na bagay ang ipinapagawa sa kanya ni Seryo. Sandali namang natigilan si Seryo at sumimangot nang maintindihan ang ibig sabihin ng babaeng kaharap. Don't act like I'm bullying you. Wala akong sinasabi na gawin mo yan. Inis na wika niya. Napapahiya namang nagyuko si Camille ng paningin at nakahinga ng maluwag nang marinig iyon. Akala niya yun ang ibig sabihin ng lalaki kanina. Nang makita naman ni Seryo sa mukha ng babae na parang takot na takot ito kanina, nakaramdam siya ng inis.
Ang reaksyon niya ay parang pinipilit siyang gawin ang pinakamasamang bagay. Noong nakaraan lang, halos segundo na lang para gawin ito yon. Gusto man niya ang bagay na yon pero nang umiyak ito na para bang napakasamang bagay, ang gagawin nito ay hindi niya itinuloy. Pero bakit ngayon, pakiramdam niya ay siya pang mali dahil sa ginawa niya? Ngumisi si Seryo sa baba nang hindi ito kumibo. Hindi ba last time, binigyan kita ng pagpipilian, but you chose to please me rather than Elias knowing what you were doing? Nanatiling nakatikom ang bibig ni Camille. At masama ang loob na nakatingin lang sa lalaki. Kahit ano man ang gawin niya ay may sasabihin at sasabihin ito. Ano ang gusto nito? Sabihin niya kay Elias na hawak siya ng isang tao at ang taong yun ay binabayaran siya para gamitin ang kanyang katawan? Mas kahiya-hiya yun at hindi niya maaatim na malaman yun ni Elias. Kaya wala siyang pagpipilian kung hindi gawin ang gusto nito. Kaya huwag kang umarte na parang kasalanan ko pa dahil binigyan kita ng pagpipilian at yun ang pinili mo. Dagdag pa ni Seryo, nang nanatiling tahimik lang ang kaharap. Masama ang kanyang muka dahil hindi niya naniniwala na walang gustong babae na si Elias Monsor na yon, pero kinalma na muna niyang sarili. Kumuha ng basong may tubig at nilapit sa bibig ng babae. Rinse your mouth. Naistatwa si Camille sa kinauupuan. Kaya ba siya sinamahan ni Seryo doon? Para hindi ipagawa ang gusto nun? Kung hindi tulungan siyang makapaglinis ng sarili. Bigla-biglang naginit ang punong tenga ni Camille at nauutal na nagsalita. Ibaba mo na lang ako. Kaya ko namang mag-isa. Are you sure? Kaya na nangangamatis mong paa ang kumilos? Tanong ni Seryo na nakataas ang makapal na kilay. Sa huli, wala pa rin siyang nagawa ng tulungan siya ni Seryo na magsipilyo ng ngipin at maghilamos ng kanyang muka. Nang matapos siyang makapaglinis ng muka, ay akmang bubuhati na sana siya ng lalaki. Nang awatin to ni Camille. Sandali lang, pwede mo ba akong tulungang magbuhos ng tubig? Gusto ko sanang maligo kahit sandali. Hiyang-hiyang pakiusap ni Camille sa lalaki. Magdamag siyang may lagnat at pinagpapawisan siya ng husto. Kaya naman pakaramdam niya ay nanlalagkit ang kanyang katawan. Tumigil si Seryo sa ginagawa, inunat ang mahabat matipunong braso at tinukod sa sink upang ikulong si Camille sa kanyang mga bisig. Talaga bang inuubos mo ang swerte mo at nagagawa mo kong utusan? Tanong pa ni Seryo na pinaningkitan ng mga mata ang kaharap. Nataranta naman si Camille at nauutal na nagsalita. Sorry, hindi ko kasi kayang gawin ng mag-isa. Huwag kang kumilos. Yumuko si Seryo at tinikit ang noo sa noo ni Camille para pigilan tong kumilos at paus na nagsalita. You have to reward me with something. Maghintay ka lang. Si Seryo ay may nakakaakit na kagapuhan ng mga sandaling iyon habang nakatingin kay Camille. Nakataas ang sulok ng mga labi nito at may mapanuksong ngiti sa labi na lalo nagpagwapo sa lalaki. Dahil doon ay hindi may paliwanag ni Camille kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Matapos noon ay tumayo na si Seryo at binuksan ng tubig sa pabilog na bathtub. Hubot-hubad na siya ng buhatin ng lalaki at ilagay sa bathtub na nagsisimula ng tumaas ang tubig. Doon lang din tuluyang naisip ni Camille ang reward na gusto ng lalaki. Kaya naman nagpanik na ikinubli ni Camille ang sarili pero nahawakan siya ng lalaki sa kanyang bewang. Puno ng pagnanasang mga mata ni Seryo ng mga sandaling iyon. Inalagaan kita buong araw at gabi pero wala kang ibinibigay sa akin pabalik. That's unreasonable. Anas ni Seryo habang nakatingin sa kanya. Habang nagsasalita ang mga kamay ni Seryo ay pumailalim sa mabulang tubig sa bathtub at nagsimulang gumalaw at halos tumatapon ang tubig sa puting tiles ng banyo. Nanginig ang katawan ni Camille, pulang-pulang kanyang mukha at nagsimula na siyang mahirapan sa posisyong iyon. Habang nasa ilalim ng tubig. Ang paa ko, dayang ni Camille na makaramdam ng kirot. Marinitong hawak ni Seryo sa kanyang kamay at nagsalita siya sa mababa at namamaos na boses. Be good, hindi masasaktan ang paa mo sa ilalim ng tubig. Patuloy ang paggalaw ng kamay ni Seryo sa ilalim ng bathtub na nagdulot ng maliit na alon sa tubig na natatapon sa sahig ng banyo. Mr. Reynoso, nakakaawang daing ni Camille kay Seryo. Napakapit pa siya sa magkabilang gilid ng tiles dahil pakiramdam niya ay mabubuwal siya. Hindi ko bibilisan kahit sumigaw ka pa. Anas ni Seryo na litaw ang ugat sa noo, napaka-sexy at napakagwapo na para bang pinanggigigilan ang ginagawa. Nakagat ni Camille ang sariling labi. Ang kanyang mga mata ay mapungay at bagamat nakakaawa ay charming pa rin itong tingnan. May kung ano namang naramdaman si Seryo sa kanyang dibdib na makita yon. Tinaas niyang kanyang kamay at nilapit ang sarili kay Camille.
Ilabas mong dila mo, utos niya sa paus na tinig. Naguguluhan namang tumingin si Camille sa lalaki't nagtatanong ang mga mata. Ayaw mo bang matapos kagad? Stuck it out and let me kiss it. Muling utos ni Sergio sa kamatamang pinagmasdan si Camille. Nag-init ang punong tenga ni Camille dahil sa kahihiyan, pero kimi rin niyang sinunod ang sinabi ng lalaki at inilabas ang maliit na dila. Nagdilim ang mga mata ni Sergio. Marahan niyang kinurot ang baba niya at binigyan siya ng malalim at mapusok na halik. Hindi naman mapigilang mapaungol si Camille. Ang mga halinghing ni Camille ay tila musika sa pandinig ni Sergio. Napakalambot na mga labi niya na para bang kahit konting puwersa ay maaring makasugat sa kanila. Maging ang kanyang katawan ay napakaselan na parang konting pressure lang sa kanyang balat ay magdudulot na kaagad ng pasa. Sobrang pino pero napakarupok. Lalo nag-alab ang pagnanais na nadama ni Sergio sa kanyang kaibuturan. Ngunit wala siyang paraan para matugunan nito. Kaya naman pinagkakasya na lang niya sa sariling paghalik sa babae na parang wala nang bukas. Maya-maya pa biglang tinapik ni Camille ang braso ng lalaki at pulang-pulang kanyang muka na nakatingin kay Sergio. Kaagad namang inihinto ni Sergio ang ginagawa at pinakawalan ng labi nito. "Why?" tanong niya. "Hindi ako makahinga." Ani Camille na habol-habol ang sariling hininga. Hindi malaman ni Sergio kung matatawa siya o maiinis sa babae. Saan ba siya lulugar pagdating sa babaeng ito? Pero na-realize ni Sergio na kailangan niyang turuan ng babaeng ito at sanayin sa ganung bagay para sa future. Kung hindi magiging useless ito at siya lang ang mahihirapan sa huli. Hinaya ni Sergio na sumandal sa kanyang babae habang hapong-hapo ito. Sa kamarahan niyang pinisil ang baba nito at iniharap sa kanya. "Baby, gusto mo bang magdamag sa bathtub?" Nakangising tanong niya dito. Natigilan naman si Camille sa narinig. Tinawag ba siya nitong baby? Pakiramdam ni Camille ay sinisilaban ang kanyang mukha dahil sa narinig. Nang makitang nahihiya ito, nilapit ni Sergio yung labi sa punong tenga nito at namamaos ang boses na bumulong. "Be good." Dahil sa hindi makatayot nangihina, muling binuhat si Camille ng lalaki hanggang sa kanyang kama. Pakiramdam niya ay mas napagod pa siyang maligo na para bang sumali siya sa marathon. Pagkaraan ng sandaling pamamahinga, tinawagan ni Sergio yung kanilang butler at inutusan na dalhan siya ng pagkain. At matapos ng ilang minuto ay muli siyang pumasok sa kwarto ng babae upang kargahin ito patungo sa dining table. Tila naintindihan naman kaagad ni Camille ang kanyang gagawin kaya kahit wala pa siyang sinasabi inunat na nitong mga braso. At nang makalapit ay kaagad itong humawak sa kanyang batok. Yumuko naman si Sergio, inalalayan to't kinarga sa kangumisi. "Parang sanay na sanay ka na," namula naman ang pisngi ni Camille, pero hindi niya magawang sumagot sa lalaki. Pasalamat na lang siya dahil hindi siya pinababayaan nito. Habang kargang babae ay dumakong paningin ni Sergio sa mamula-mula at maliit na mukha nito. Napakahamon nito at para bang batang paslit na nakakapit sa kanyang batok. Naisip niyang mas magiging madali kung ganito sana to ka-behave tulad ngayon. May naisip tuloy siya ng mga oras na yon na alam niyang hindi nito matatanggihan. 2 araw nang nakahiga lang si Camille at nagpapahinga. Sa loob ng 2 araw at gabi, lagi siyang pinupuntahan ni Sergio sa kanyang kwarto para alagaan siya. Nang maramdaman niyang medyo maayos ng pakiramdam niya, kinuha niyang maliit na mesa at inayos ang kanyang higaan, saka doon siya nagdrawing ng kanyang draft. Pero dahil noong nakaraang gabi ay hindi siya pinatulog ni Sergio, kaya naman hindi sinasadyang nakatulog siya dahil sa matinding antok. Nang makabalik naman si Sergio sa suite at sinilip ko nung ginagawa ni Camille, ay tila may kung anong humaplos sa kanyang puso nang makitang eksenang iyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa babae at inalis ang lahat ng gamit nitong nakapatong sa maliit na mesa, nang sa gayon ay makatulog ito ng maayos. Pero habang ginagawa niya yon, ay dumakong paningin niya sa isang pink na notebook na nakaladlad ng mga sandaling yon. He glanced at it and stopped what he was doing when he read what it was. Ilang sandali pa'y nagising naman si Camille at napapitlag pa siya nang makitang nakaupo sa gilid ng kanyang kama si Sergio at madilim ang anyo. Biglang umahon ng kaba ng dibdib ni Camille. Ano na naman kayang nagawa niya? Bakit galit na naman ito ng mga oras na yon? Nagulat si Camille nang biglang inihagis ng lalaki ang kanyang notebook at pinukul siya na ng aarok na tingin. Care to explain? Tila naman sumabog ang ulo ni Camille nang ma-realize kung anong tinutukoy ng lalaki. Nawala sa kanyang isip na sa notebook na yon, nakalista kung ilang beses nang may nangyari sa kanila ni Sergio. Gusto kasi niyang matapos kaagad ang kontrata niya sa lalaki, nang sa gayon ay makalaya na siya dito. Napayuko si Camille dahil sa matinding hiya. Napakainit ng kanyang pisngi at hindi niya magawang makatingin sa lalaki. Isinusulat ko lang.
Nautal na tugon ni Camille at hindi na niya masundan pang sasabihin. You really opened my eyes, Camille Asuncion. Malamig na panimula ni Sergio. Ngayon lang ako nakakita ng taong tulad mo na naglilista ng ganyan. Sayang naman ang pagiging artist mo dahil hindi mo sinamahan ng illustration ng sinulat mo. Marin at puno ng pang-insultong tura ni Sergio. Walang mababasang expression sa mukha ni Sergio ng mga sandaling iyon. Pero sapat na yon para manginig sa takot si Camille dahil ramdam niyang galit ng lalaki sa timbre pa lang ng boses nito. Camille, gusto ko lang i-record. Record? Sarkastikong tura ni Sergio. Hindi mo na dapat ginawa pa yan. Kung gusto mo ng record, next time maglagay ka ng camera at kumuha ng pictures. Hindi ba mas detalyado yon? Tila umurong ang dila ni Camille ng mga sandaling iyon at hindi niya malaman kung anong isasagot sa lalaki ng oras na yon. Naningkit ang mga mata ni Sergio nang hindi sumagot ang babaeng kaharap. So, natatakot ka ba na baka hindi ako sumunod sa agreement? Natatakot ka bang makalimutan ko kung ilang beses na tayo nagtalik? Nakagat naman ni Camille ang kanyang labi. Kung minsan kasi nahirapan siyang tandaan ng oras kung saang lugar at kung anong posisyon ang kanilang ginawa. Hindi niya alam kung kasama ba yon sa kailangan niyang bilangin o hindi. 100 beses ang kanilang usapan. Paano naman niya malalaman kung tapos na yon o hindi pa kung hindi niya tatandaan ang lahat? Madalas kasing may nangyayari kaya natatakot ako makalimutan mo. Nauutal at natatakot na pagdadahilan pa ni Camille sa kaharap. Tumiimbagang naman si Sergio at hindi makapaniwala sa sinasabi. Kaya nitong mga araw na ito, nagkakwenta ka para malaman mo kung kailan ito matatapos? So you're going to leave me, right? Samantalang hindi naman maintindihan ni Camille kung bakit gano'n na lang ang galit ni Sergio sa kanya. Bakit may mali ba? Gusto mo bang magtagal ng ganitong sitwasyon natin? Nalilitong tanong ni Camille. Ito ay dahil sa pag-asa na kaya niyang magpumilit ng ganong katagal. Sino bang taong gugustuhin na maging laruan habang buhay? Malibang pagtrato ko sa iyo nitong mga nakaraang araw? Sa halip ni Sergio sa malamig na tono pa rin. Sa araw-araw na umuwi si Camille galing sa trabaho, lagi niyang iniisip kung kailan matatapos ang ganong setup sa pagitan nila ng lalaki. Ang totoo'y peki lang ang pagiging masunurin niya dahil sa bawat araw na kasama niya si Sergio ay nasasakal siya. Para siyang aso na itinali sa leeg at walang kalayaan, umiling si Camille. Sa tanong na yun ng lalaki, hindi naman sa ganon, sagot ni Camille. Sa kabaliktaran, sa nakalipas na 3 araw ay naging napakabait sa kanya ng lalaki na maski siya ay nasorpresa. Pero alam niyang marahil ay dahil lang yun sa pagiging masunurin niya. At sa oras na sinaway niya ito, ay magiging mistulang halimaw na naman ito. Hindi niya kayang pagnanasan ito na kontrolin siya. Sa galit ay naikuyom ni Sergio ang kanyang kamao at naglabasan ng tensyonadong ugat niya sa kamay. So, iniisip mong iwan ako at magpanggap na parang walang nangyari para makapagsimula ulit? Puno ng galit na muling tanong ni Sergio. Nang mapansin naman ni Camille na labi ang galit ni Sergio ay narealize siya. Iniisip pa ng lalaki na kaya niya ginawa ang record na yon para i-blackmail niya ito? Naiisip din ni Camille na kailangan niyang mag-ingat sa isasagot niya dahil baka ma-misunderstand nito kung mali ang sasabihin niya. Ito pa naman ang klase ng tao na mabilis magalit kapag nakaabala ng ibang tao at sinasayang ang kanyang oras. Lumunok muna ng laway si Camille bago muling nagsalita. Ine-record ko lang yung sa notebook ko kung sakaling makalimutan mo. Kung okay lang sa'yo pagkatapos ng agreement natin, susunugin kong notebook sa harapan mo. Isa pa, 3 buwan lang naman ang kontrata ko sa Debonair, kaya aalis din ako kagad pagkatapos. Mahabang paliwanag ni Camille. Seryosong paraan ng pagsasalita ni Camille na para bang gusto nitong iparating na yun talaga ang laman ng puso nito. Mukha bang napag-isipan na ng babae kung paano makakaalis dahil doon mas lalong naging malamig at madilim ang anyo ni Sergio. Aalis? Talaga bang gusto nito magpanggap na parang walang nangyari? Pagkatapos ng lahat at nagsimula ulit kasamang Elias Munsor na yon. Dahil parang alam mo ng posisyon mo. Ngayong nakauwi ng sponsor mo, siguro naman alam mo na dapat mong gawin. Puno ng sarkastikong tugon ni Sergio saka walang sabi-sabing hinilang baba sa binti. Maghubad ka. Utos pa niya kasabay ng paggalaw ng Adam's apple. Nagulat naman si Camille, saka nahihirapang nagsalita. Sandali, tatayo ako. Ngunit tila bingi si Sergio ng mga sandaling iyon. Naningkit ang mga mata niyang pinigilan si Camille sa tangkang pagtayo. Pag sinabi kong maghubad ka, maghuhubad ka. Sa tingin mo ba ganun lang kadaling kumita ng pera mula sa akin? Kapag sumagot ka pa, dadagdagan kong punishment mo. Hindi naman makapaniwala si Camille habang nakatingin sa lalaki.
Hindi ito makatuwiran, tutol ni Camille, bagamat kinakabahan para sa maaring mangyari. 1. Itinikom ni Camille ang bibig. Kahit gaano pa pabago-bagong isip ng lalaki, talagang sinusunod pa rin itong agreement at yun ang ginagawa nito sa kanya ngayon. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Hindi ako pumapayag. Wala namang ganyang usapan noong umpisa. Pagtangging ni Camille sa nais nitong mangyari. May nakalimutan ka yata. Seryo na nakaangat ang gilid ng labi. Hindi ba akong gumawa ng rules? Kaya ako rin ang may karapatang baguhin yon. Since I am not happy with your service, I have the right to punish you. Nanlamig si Camille ng mga sandaling yun at pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang malalim na hukay. At hindi niya alam kung ilang bomba ang nakabaon sa hukay na yon. Gustong bang tandaan ang sinabi ko? Sarkastikong tanong pa ni Sergio. Sa tulalang babae, sabay hagis ng notebook. Don't forget what I said today and add 2 more to the agreement. Kapag hindi nagtugma sa huli, nasa akin ang karapatang i-invalidate yan. Nakagat ni Camille ang labit, gusto sanang magsalita. Subalit muli niyang itinikom yon. Sobrang frustrations ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Dahil kay Sergio, hindi talaga niya maintindihan kung bakit bigla-bigla itong nagbabago ng pag-uugali. Sa isang saglit ay mabait ito at sa sumunod na segundo'y galit naman ito. Noong nakalipas na 2 araw ay mabait ito sa kanya, pero bigla-bigla itong nagiging ibang tao sa paningin niya. As long as magiging mabait ka sa akin at hindi mo ko gagalitin, wala tayong magiging problema. Dagdag pa ni Sergio na may bahid ng galit ang mababasa sa mga mata.